17 linggo na ang bata. Normal ang lahat ng resulta at maayos ang paglaki nito. May huling gagawin pa ang pasyente. Kumuha tayo ng maraming dugo kanina, kaya magpahinga muna tayo bago magpatuloy. Sige po. Hello? Shiyu. Sige, huwag kang matakot. Pupunta na ako riyan ngayon din. May nangyaring hindi maganda kay Shiyu. Pupuntahan ko muna siya. Hanjo, Hindi pa tapos ang asawa mo sa mga pagsusuri niya. hindi naman ito ang unang pagkakataon. Si Yushiyu. Siya ang unang pag-ibig ng asawa kong si Mu Hanju. 8 buwan na siyang nagdadalang tao ngayon, pero hindi pa rin siya makalimutan ng asawa ko. 5 taon na kaming kasal, pero kahit ano pa ang ginagawa niya, isang tawag lang mula kay Yushiyu, napapaalis na siya agad. Salamat sa pagsama sa akin sa kaarawan ko. Happy birthday! Sige na, buksan mo at tingnan. Ito ay, Hello? Shiyu. Sige, pupunta na ako riyan ngayon din. Hanjo. Halika. Ipagdiwang natin ang ating unang anibersaryo ng kasal. Sandali lang. Shiyu, anong nangyari? Huwag kang matakot, pupunta na ako. Ayos lang. Kaya ko naman kahit mag-isa. Yushiyu. Mahal? Bakit ka na bumalik? Hindi ba sabi ng doktor, kailangan mo pang manatili para maobserbahan? Tapos na ang obserbasyon. Maraming beses kitang tinawagan. Pero kahit isa, wala kang sinagot. Ha? Sabi kasi ni Shiyu masyadong maingay ang phone, kaya ni-mute ko muna, hindi ko narinig. Ni Anian, hindi ka naman galit, di ba? Bakit naman ako magagalit? Iniisip mo ba na may gagawin kayong hindi maganda sa akin? When Nian, ano bang pinagsasabi mo? Ayos lang yan, Hanjo. Baka dahil nasa second trimester na si Nian, kaya medyo mainit ang ulo niya. Nasa third trimester na ako, kaya maiintindihan ko siya. Kung hindi ako, matanggap ni Nian? O kung ayaw niya sa akin, ako na lang ang... Shiyu, habang nandito ka, huwag mong pilitin ang sarili mo. Nian. Kami ni Hanjao ay higit 10 taon nang magkaibigan. Sanay na kaming maging malapit. Huwag kang magselos. When Nian, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Nakikipaghiwalay na si Shiyu sa asawa niya. Malaki na ang tiyan niya, delikado kung mag-isa lang siya sa labas. Plano ko siyang patuluyin dito sa bahay natin pansamantala. Ano? Patitirahin mo siya sa bahay natin? Ni Anian, buntis ka. Dapat alam mo ito. Hindi malinis ang kapaligiran sa labas. Hindi iyon maganda para sa bata. Hindi. Bakit hindi mo na lang siya hanapan ng ibang matitirhan? Bakit kailangan pang mag-abala? Pwede naman siyang tumira dito sa bahay. At dahil malaki na ang tiyan niya, masyadong delikado sa labas. Kapag kasama natin siya, kahit papaano ay may makakasama ka, hindi ba? Makakasama? Kaya ba gusto mo siyang patirahin dito? Mu Hanjo, ano ang tingin mo sa akin? Yaya niya? Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ni Anian, ginagawa ito ni Hanzo para sa ikabubuti ng lahat. Napakahirap mag-alaga ng buntis. Marami nang isinakripisyo si Hanjo, kaya huwag mo na siyang pahirapan pa. Ako? Pinapahirapan siya? Madali lang para hindi siya mahirapan. Huwag ka lang tumira dito. Hindi na siya mahihirapan. Pasensya na. Hindi ko akalain na makakaabala ako sa inyo. Aalis na lang ako. Shiyu? Shiyu?
Wen Nian, ano bang problema mo? Pansamantala lang na makikitira si Shiyu sa bahay. Bakit ganyan na lang ang reaksyon mo? Mu Hanzhou, kakasabi lang ng doktor ngayong araw. Kapag ang dalawang buntis ay nagsama sa isang bahay, maaari silang magkaroon ng epekto sa isa't isa at hindi iyon maganda para sa bata. Malapit na siyang manganak. Anong epekto ang sinasabi mo? Kung hindi mo kaya, ikaw ang lumayas? Magulo sa labas. At ganoon mo na lang paalisin si Shiyu? Tandaan mo ito. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad. Ni Anian, tungkol sa nangyari kaninang tanghali, mali ako. Huwag ka na magalit, okay? Sabi ng doktor, kailangang maging kalmado ang iyong emosyon, kung hindi ay maaapektuhan ang kalusugan ng bata. Anong problema? Gutom ka na ba? Heto, may dinala akong masarap na pagkain para sa iyo. Tikman mo na. Kumusta? Binili ko talaga ito para sa iyo? Masarap ba? Dali. Ibinigay ko ang reserbang susi ng bahay. Kay Shiyu. Kumusta ni Anian? Masarap ba ang pagkain sa shop na ito? Ito ang paboritong kainan namin ni Hanzhou noong nasa kolehiyo pa kami noon. Kagagaling lang namin doon at napansin naming walang nagbago. Napakasaya talaga. Wen Nian, napakakatawa mo. Inisip mo ba talaga na makakalimutan na niya si Yu Shiyu? Pinatira ko si Shiyu sa magiging kwarto ng bata. Sa kwartong iyon, mas maganda ang sikat ng araw. Matagal ko ng kaibigan si Shiyu at kapag may kailangan siya, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pero huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ikaw at ang bata ang palaging uunahin ko. Sige na? Ni Anian, anong nangyayari sa iyo? Ako, bigla akong naduwal. Ito, Hanzhou, nahihirapan ako sa pagbubuntis ko. Noong ganitong oras dati, palaging nasa tabi ko ang asawa ko. Samahan mo naman ako, please? sige. Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako agad. Pupunta na ako agad diyan. Hanzhou, pwede ka bang manatili para samahan ako? Masama rin ang pakiramdam ko. Hindi iyon. Hindi ka naman karaniwang nagsusuka dahil sa pagbubuntis, pero bakit noong dumating si Shiyu, ay bigla kang nagsuka? Bakit? Iniisip mo bang nagpapanggap lang ako? Emergency ang sitwasyon ni Shiyu, huwag ka nang mag-eskandalo. Oo. Dati ay hindi naman ako nakakaranas ng pagsusuka. Dahan-dahan lang.
Pero Doc, ano po ba talaga ang nangyayari? Mula noong mabuntis ako, ang asawa ko ang laging nasusuka. Samantalang ako po, wala akong nararamdamang kahit ano. Ang asawa niyo po, mahal na mahal ka niya. Ang tawag dyan ay sympathetic pregnancy reaction. Dahil sa sobrang pagmamahal ng asawa sa kaniyang asawa, nalilipat ang stress sa kaniyang sarili, kaya siya ang sumasalo ng mga sintomas ng pagbubuntis. Pero ang ganitong sitwasyon ay napakabihira lang. Mukhang ang asawa niyo ay talagang mahal na mahal kayo. Totoo po. Mabuti naman. Nakaya kong bawasan ang hirap mo. Dahan-dahan. Hello? Doc. Gusto ko pong magpa-appointment para sa check-up. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang... Magandang araw. Ang numerong tinatawagan ay kasalukuyang busy, mangyaring tumawag muli mamaya. Hello? Hello, Hanjo. Ako. Busy ako ngayon. Pag-usapan na lang natin iyan mamaya. Hindi masyadong maganda ang lagay niyo. Masyado kayong maraming iniisip at nabibigatan ang loob. Gayong sa mga nakaraang check-up, hindi ba't maayos naman ang lahat? Bibigyan muna kita ng gamot para pampakapit sa bata. Kailangan mong mag-ingat sa mga panahong ito. Iwasan mo ang anumang makakastress sa iyo. Huwag kang mag-isip ng masyado. Ang bata at ang sarili mong katawan, ang siyang pinaka-importante. Sige po. Naintindihan ko po. Salamat po, Doc. Pasensya na. Ikaw pala. Niyan. Narito ka rin ba para sa check-up? Nagkataon nga naman. Eksakto, pinamahan din ako ni Hanjo. Dito ngayon. Sabi ng doktor ay normal ang lahat. Niyan. Anong nangyari sa'yo? Hindi ba't katatapos lang ng check-up natin? At normal naman ang lahat? Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ako. Oo nga. Kung sinabi mo lang agad, sana ay isinabay ka na namin. Napakalayo pa naman ng biyahe. At kung mag-isa ka lang, delikado para sa iyo. Tama si Shiyu. Isa lang naman siyang dagdag na tao sa sasakyan at kaunting paghihintay lang naman ito. Kaya, ako pala ang taong sobra rito, hindi ba? Hindi mo ba napansin na masama ang pakiramdam ko? Nagmalasakit ka ba sa akin kahit kailan? Kasalanan ko, naging pabaya ako. Niyan. Huwag mo nang sisihin si Hanjo. Nitong mga nakaraang araw kasi, masyado lang siyang nag-aalala sa akin. Pero ngayon, maayos naman ang lahat ng resulta ng check-up. Dapat na siyang mapanatag. Miss Yu, doon ka na lang maupo sa likod. Malaki na ang tiyan mo. Mas malawak ang espasyo sa likod. Mas komportable ka doon. Nahihilo ako sa biyahe. At si Hanjo, palagi niya akong pinapaupo sa harap. Hayaan mong si Shiyu ang maupo sa harap. Mas komportable siya roon. Sa likod ka na lang. Nakikita mo ba? Ako ang mahal niya. Habang ikaw naman, ay panakipbutas lang. Paano ka palalaban sa akin? Niyan. Shiyu. Okay ka lang ba? Niyan? Alam mo naman na si Shiyu ay kailangan ng espesyal na pag-aalaga ngayon? Bakit mo pa siya tinulak?
Hindi ko ginawa yon. Huwag kang lalapit. Huwag kang maging ganyan dahil sa akin. Hanjo, patawad. Mas mabuting alagaan mo na lang si Nian. Kaya ko na. Ang sarili ko. Wen yan? Bakit ka naging ganyan ngayon? Masyado mo akong binigo. Shiyu? Tara na. Ang galing. Sa wakas ay mayroon na tayong sariling sasakyan. Dahil sa iyo, kaya ako naging ganito ngayon. Mula ngayon, ang tabi ng driver's seat ay para sa iyo lang. Muhan Zhao. Lahat ba ng sinabi mo noon ay wala na lang? Bakit may mga liryo rito? Malala ang allergy ko sa mga liryo. Nitong mga nakaraang araw, parang malungkot ka. Alam kong gusto mo ang mga liryo, kaya naghanap ako sa maraming flower shop. Para ibili ka. Ano sa tingin mo? Masaya ka na ba ngayon? Siyempre naman masaya ako. Iniisip ko nga na tumira sa bahay mo. Pasensya na, Nian. Mabuti na lang. Mahalaga ako sa iyo. Shiyu, dito sa puso ko, laging may puwang para sa iyo. Lagi? Muhan Zhao? Paano naman ako? Ano na namang kadiyabuhan ito? Anong karapatan mong basagin ang florera? Iyan ang paboritong liryo ni Shiyu. Alam mo ba yon? Ang natatandaan mo lang ay gusto niya ang liryo. Pero paano naman ako? Nakalimutan mo na ba na malala ang allergy ko sa mga liryo? Doktor, may allergy sa liryo ang asawa ko. Tulungan niyo po siya. Mag-ingat po kayo. Kailangang mailigtas niyo siya. Sir, kumalma po kayo. Gagawin po namin ang lahat. Kasalanan ko ang lahat? Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Walang may gusto sa akin. Dapat na lang akong mawala. Mas mabuti pang mawala na lang ako. Shiyu? Shiyu? Ayos na ang lahat. Ayos na. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan, Shiyu. Hindi mo kasalanan. Ligtas ka na. Umalis ka rito. Layas. Lumayo ka kay Shiyu. Narinig mo ba? Han Zhao. Ako. May allergy ako. Allergy, ganun ba? Sige. Tingnan natin kung hindi mo na maamoy ang mga liryo kung magkaka-allergy ka pa. Hanjo, Han Zhao. Han Zhao, masakit ang tiyan ko. Huwag ka nang magpanggap. Magdasal ka na lang na si Shiyu at ang bata sa sinapupunan niya ay maging maayos. Napakasakit ng tiyan ko.
Hanzao, buksan mo ang pinto. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Hello? Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang may kausap. Hello? Ang numerong tinatawagan ninyo ay kasalukuyang may kausap. Mangyaring sumubok muli. Dahil sa iyo ay nanganib ang bata ni Shiyu, habang ikaw ay ayos lang. Paano mo nakuha ang kapal ng mukha na tumawag pa rito? Anak ko. Patawad. Hindi ka naprotektahan ni Mama. Wala na ang bata. Muhanju, tapos na rin ang lahat sa atin. Nian. Huwag mo akong takutin. Bakit ang daming sugat? Nian. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang matakot. Magiging maayos ang lahat. Huli na ang lahat. Wala na ang anak natin. Hindi. Hindi maari. Dadalhin na kita sa ospital ngayon din. Aabot tayo. Doktor, nagmamakaawa po ako sa inyo. May dala siyang bata sa sinapupunan niya. Kailangang mailigtas niyo po sila. Anong nangyari? Ako, Allergic po ako sa lili. Ganoon ba kalala? Siguradong nalantad siya sa maraming allergens. Anong klaseng pamilya ka? Bakit mo hinayaang malapit ang buntis sa mga allergens? ako, Wala na bang ibang nararamdamang masama? Nag-shock ang pasyente. Baka mawala na ang bata. Bilis! Iligtas niyo siya agad. Nian. Hindi ko na kailangan ng bata. Ikaw lang ang gusto ko. Magpakatatag ka. Huwag mo akong iwan. Nian. Ang bata. Nian. Gising ka na? Ako. Halos mawala na ako sa takot. Mabuti naman. Anong kinakatakot mo? Natatakot ka ba na hindi ako nawala? Kaya hindi mo mabigyan ng pupwesto ang Shiyu mo? Hindi ganoon, Nian. Makinig ka sa akin. Ako. Hanjo, ang sama ng pakiramdam ko. Samahan mo naman ako rito. Ano kasi? Huwag kang mag-isip ng masama. Mag-isa lang si Shiyu. Malaki na ang tiyan niya. At walang nag-aalaga. Kaya siya tumawag sa akin. Umalis ka na. Hanjo, halika na rito. Ang sama talaga ng pakiramdam ko. Ano kasi? Ako? Pupunta lang ako saglit? Kapag naasikaso na siya ng nurse, babalik ako agad. Ayos ba? Wag na. Wala na rin naman ang anak natin. Mukhang mas kailangan ka niya. Alagaan mo na lang siya.
Shiyu, huwag kang matakot, papunta na ako. Hindi mo dapat makita. Hindi pa ako tapos manood. Gusto kong makita. Oras na para kumain. Sa ngayon, kailangan mo pa ring magpahinga sa kama at mag-ingat na huwag malamigan. Salamat po. Nasaan ang pamilya mo? Ang pagkain dito sa ospital ay medyo matabang. Maaari mong hilingin sa pamilya mo na magluto ng sabaw at dalhin dito. Kailangan mong kumain ng masustansya para mabilis kang gumaling. Ako. Ni Anian, hindi mabuti ang lagay ni Shiyu ngayon. Kailangan niya ng kasama. Kapag maayos na ang lagay niya, babalik agad ako. Sige. Ni Anian, huwag kang magkamali ng akala. Kasalukuyang nakikipagdiborsyo si Shiyu. Wala siyang ibang kasama sa tabi niya, kundi ako lang. Talagang hindi pa ako makakabalik. Hanjo? Bakit tumatawag ka na naman? Gusto kong uminom ng sabaw ng isda. Sige, bibilhan kita ngayon din. Ayoko. Gusto ko yung luto mo. Dati, hindi ba madalas mo akong pinagluluto? Sige, uuwi ako ngayon para ipagluto ka. Kumain ka muna ng mabuti. Nagbabasa ka pala. Doon kay Shiyu, kailangan niya ng kasama buong gabi. Kaya, kaming dalawa, walang nangyari sa amin. Huwag kang mag-isip ng iba. Wala naman akong iniisip na iba. Ito ay sarili kong nilutong sabaw ng isda para sa iyo. Sabi ng doktor, kailangan mong magpalakas? Tikman mo na ito. Yung sabaw ng isda sa set na ito, pakipalitan na lang ng iba. Hindi mahilig uminom ng sabaw ng isda ang asawa ko. Sige po, sir. Sige, iyon lang lahat. Tanda mo pa pala iyon. Ang mga gusto mo, tandaan ko habang buhay. Wag na. Hindi ko naman gusto ang sabaw ng isda. Pasensya na. Nakalimutan ko. Hindi mo nga pala gusto ang sabaw ng isda. Kung hindi mo iinumin, ibibigay ko na lang ito kay Shiyu. Sige ba? Ni Anian? Dati, hindi ba't galit na galit ka kapag nag-aalala ako kay Shiyu? Bakit parang ngayon, ay hindi ka na nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos?
Matagal na kayong magkakilala ni Shiyu at napakalapit niyo sa isa't isa. Tsaka sa ngayon, kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Nararapat lang na alagaan mo siya. Kaya, bakit naman ako magsiselos? Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap ng maayos. Hindi ka naman ganyan dati. Dati, hindi ba't lagi mo akong pinapayuhan na maging mas mapagbigay at huwag na lang itong intindihin? Bakit? Ngayong naging mapagbigay na ako, parang hindi ka pa rin nasisiyahan? Pero, hindi ko sinabing maging ganito ka? Na parang wala ka ng pakialam sa lahat? Pagod na ako. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Pero ang pananatili mo rito ay makakaabala lang sa pahinga ko. Ni Anian, alam ko, galit ka sa akin dahil nawala ang bata. Pero sa susunod, magkakaroon pa tayo uli. Hindi na mangyayari iyon. Muhanju, hindi na tayo muling magkakaroon ng anak. Ayos lang. Masakit manganak. Ayaw ko ring nakikita kang nahihirapan. Kung ayaw mo na, hindi na tayo mag-aanak. Sa hinaharap, tayong dalawa na lang. Ang magsasama ng maayos. Pwede ba? Hindi. Hindi sa ayaw ko ng magkaanak. Ang ayaw ko na ay ikaw. Muhanjo, mag-divorce na tayo. Divorce? Hindi maaari. Hinding-hindi ako papayag sa divorce. Bitawan mo ako. Ni Anyan. Alam ko, nagalit ka pa rin. Wala na ang bata. Kahit paano mo pa ako sisihin, lahat ay kasalanan ko. Pero paano mo nagagawang ang tungkol sa divorce ay laging sinasabi ng ganoon lang? Sa tingin mo ba nagtatampo lang ako? Lahat ng ginawa ko noon ay mali. Simula ngayon, lalayo na ako. Kay Shiyu, ikaw na ang uunahin ko. Huwag ka nang makipag-away sa akin, please. Sa tingin mo ba nakikipag-away lang ako? Alam mo ba kung ano ang mga ginawa mo? Nawala ang anak ko. Halos mawala na rin ako dahil sa allergy. At sa tingin mo lang ay nagtatampo lang ako na nakikipag-away lang ako. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Talagang wala akong gusto kay Shiyu. Sadyang, Sadyang ano? Sadyang mas mahalaga siya kaysa sa akin. Na ang buhay ng anak niya ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng sarili nating anak. Ganoon ba? hindi ganoon. Hindi ko iniisip ang ganoon. Ako, Naintindihan ko na. Kaya naman paulit-ulit mong hindi sinasagot ang mga tawag ko para humingi ng tulong. Iniisip mong niloloko kita. Na nagpapanggap lang ako. Na mas mahalaga ang anak niya at ang anak natin ay walang halaga sa iyo. hindi totoo iyan. Hindi ko alam ang nangyari. Pagkakita ko pa lang sa litrato mo, bumalik na agad ako. Pinipilit ako ni Shiyu na samahan siya, pero bumalik pa rin ako sa pinakamabilis na paraan. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tanungin si Shiyu, siya ang makakapagpatunay. Muhanjo. Talagang hindi mo pa rin maintindihan. Hindi mo pa rin talaga naiintindihan. Ni Anyan, alam kong nagkamali ako. Inakala ko lang kasi na dahil maaga pa ang iyong pagbubuntis at mukhang normal naman ang lahat. Normal? Alam mo ba, mula nang si Yu Shiyu ay lumipat sa bahay natin, ay palagi na akong nagpapaturok para hindi mawala ang bata. Sabi ng doktor, dahil sa sobrang stress at lungkot ko, ay naging delikado ang lagay ng bata. Ito ba ang tinatawag mong normal? Anong sabi mo? Paanong nangyari iyon? Sabi ni Shiyu, sa kalagitnaan ng pagbubuntis mo, ay wala nang magiging problema. Talagang kung ano ang sabihin niya, iyon ang pinaniniwalaan mo. Sa bagay, sa kwarto sana ng baby natin ay may ibang nakatira. Kaya hindi nakatakatakang ayaw ng dumating ng baby.
Muhanzhou? Marahil sa simula pa lang, itinadhana na talaga na ang paghihiwalay ang magiging dulo natin. Hindi. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap ni Anyan. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huwag mo naman akong iwan, please. Ni Anyan. Pagod na ako. Umalis ka na. Ni Anyan. Mahal kita. Liligawan kitang muli. At gagawin kitang masaya gaya ng dati. Nian, gising ka na pala? Gutom ka na ba? Ipinag-order kita ng lugaw? Gusto mong kumain ng kaunti? Saan ka pupunta? Anong kailangan mo? Ako na ang gagawa para sa iyo. Hello? Shiyu, anong problema? Hanzhou, sabi ng doktor, pwede na akong lumabas ng ospital ngayong araw. Pumunta ka na rito at tulungan mo akong mag-impake ng mga gamit ko. May ginagawa ako ngayon? Magpatulong ka na lang sa nurse na mag-ayos. Kaya mo rin pala talagang tanggihan si Yushiyu. Ayoko. Sige na, pumunta ka na rito. Dati naman ay palagi mo akong tinutulungan mag-ayos. Hindi ko ito kayang gawin nang wala ka. Sinabi ko na, hindi ako makakapunta. Magpatulong ka na lang sa nurse. Maayos na ang pakiramdam ko. Kung gusto mong pumunta, sige na, tulungan mo na siya. Hindi na kailangan. Sinabi ko na kay Shiyu na aalagaan kita at hindi ako aalis sa tabi mo. Nian, alam kong hindi mabuti ang pakiramdam mo, pero hindi mo naman pwedeng solohin si Hanzhou at hindi siya payagang bisitahin ako. Bumibigat na ang pakiramdam ng katawan ko at wala man lang akong ibang pwedeng masandalan. Shiyu? Anong ibig mong sabihin na sinusolo? Inaalagaan ko ang asawa ko? Hindi ba dapat lang iyon? Hanzhou, nagagalit na naman ba sa iyo? Si Nian? Nian, huwag mong sisihin si Hanzhou. Simula pa noong nag-aaral pa lang kami, ay napakalapit na namin sa isa't isa. Para sa bawat isa, kami ang pinakaimportanteng tao. Sa tingin ko naman, hindi mo pagseselosan ang mga bagay na iyon, di ba? Ang importanteng tao. Oo, Nian. Alam mo naman, ang relasyon namin ni Hanzhou, para sa akin, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pasensya na, Hanzhou. Ikakasal na ako. Mabuti siya sa akin, at mayaman din siya. Kaya hindi ako makakapayag sa gusto mo. Ako. Anong nangyari sa'yo? May lagnat ka? Dadalhin kita sa ospital. Masama ba ulit ang pakiramdam mo? Maghintay ka lang, tatawag ako ng doktor. Salamat sa iyo. Ikaw ang nang-iwan sa kanya noon. May karapatan ka pa bang sabihin yan? Anong ibig mong sabihin? Tama na. Shiyu?
Huwag ka nang manggulo. Bumalik ka na. Ni Anian, ang namamagitan sa amin ni Shiyu ay tapos na. Wala nang kahit ano sa pagitan namin, kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Hanzhou, anong nangyayari sa iyo? Anong nangyayari sa iyo, Hanzhou? Dati, hindi ka naman ganyan. Hindi ba sabi mo, dito sa puso mo, ay laging may puwang para sa akin? Magkaibigan tayo, kaya syempre may puwang ka sa puso ko. Pero pareho na tayong may asawa, kaya sa susunod ay iwasan na natin ang pisikal na ugnayan. Pero malapit na akong makipagdiborsyo. Desisyon mo kung makikipagdiborsyo ka, pero ako, hindi ako makikipaghiwalay. Naiintindihan mo ba? Ikaw. Siguradong ikaw ang may gawa nito. May sinabi ka kay Hanzhou, hindi ba? Kaya ganito ang trato sa akin ni Hanzhou. At anong kinalaman ko riyan? Alam mo ba, na hindi ka naman talaga mahal ni Hanzhou dahil ako ang mahal niya. Mula simula hanggang dulo, panakipbutas ka lang. Kung hindi lang ako umalis noon, wala ka sanang kahit anong pagkakataon na manatili sa tabi niya. Tama na, Shiyu. Huwag ka nang manggulo. Kung umalis ka na noon, bakit kailangan mo pang bumalik? Hindi ba't nakita mong si Hanju ay yumaman na nitong mga nakaraang taon? Kaya bumalik ka para perahan siya. Ikaw, nagsisinungaling ka. Nagsiselos ka lang dahil malapit kami ni Hanzhou at gusto mo lang sirain ang relasyon namin ni Hanzhou, hindi ba? Kung anong klaseng tao ka, alam na nating lahat ang totoo. Kaya huwag ka nang magpanggap. Hanzhou, ang sakit po ng tiyan ko. Nurse! Nurse! Bilis, tulungan niyo siyang makatayo. Hanzhou, huwag kang maniwala sa kanya. Nagseselos lang siya sa akin. Hanzhou, Ilayo Hanzhou, mo na siya. Hanzhou, ang sakit ng tiyan ko. Ni Anian? Kanina lang, ay ipinagtatanggol mo pa ako? Ibig bang sabihin nito ay may nararamdaman ka pa? Wala na. Hanzhou, ang sakit talaga. Hanzhou, Hanzhou. Ano? Buntis si Shiyu, kaya hindi stable ang emosyon niya. Wala siyang masamang intensyon, huwag ka sanang magalit sa kanya. Kung nag-aalala ka sa kanya, puntahan mo na siya. Hindi mo kailangang manatili rito. Eh ikaw? Sigurado ka bang hindi ka magdaramdam? Hindi. Sige, babalik din ako agad. Babalik ako agad. Muhan Zhao, wala na tayong pag-asa. Kahit saan ka pa pumunta sa susunod, hindi mo na kailangang isipin pa ang mararamdaman ko. Maaari ka nang lumabas ng ospital ngayong araw, pero kailangan mo pa ring magpahinga pag-uwi. Salamat po. Ngumiti siya, ngumiti siya, ngumiti siya. Napaka-cute talaga. Akala ko ay kaya ko na talagang bumitaw, pero ang puso ko nasasaktan pa rin ng ganito. Muhanju, kung nandito pa sana ang anak natin, pagkapanganak sa kanya, gagawin mo rin ba ang ginagawa mo ngayon para patawanin siya? Ang asawa ng pasyenteng ito ay napakamaalaga. Halatang magiging mabuting ama siya. Oo nga, mukhang napakaganda ng pagsasama nilang dalawa. Ni Anian. Pasensya ka na.
Doon kay Shiyu, kakaanak lang niya, kaya hindi talaga ako makaalis. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Tutulungan kita. Ipagmaneho mo na lang ako. Sige. Uuwi na tayo. Niyan yan? Ang upuang inupuan na ng iba. Nadidiri ako. Huwag ka namang ganyan. Mu Hanjo. Ito na ang totoong pamamaalam. Ano sa tingin mo? Sir? Satisfied ka ba? Ayos lang naman. Ayos lang? Sabi mo ayos lang, ayos lang. Pagkatapos ng ginawa ko, hindi ka pa rin satisfied? Dapat mong sabihin satisfied ka. Satisfied. Sige na, satisfied na. Sa kaliwa, sa kaliwa, sa kaliwa. Heto na, heto na, heto na. Tara, tara, tara. Sa kaliwa. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ang galing mo talaga. Sabi ng tulungan mo ako eh. Hindi Tapos, mo ako tinulungan. sasaktan mo pa. Sabi ng tulungan mo ako eh. Pasensya na, mali ako, mali ako. Pagbabayarin kita. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga ang lahat. Niyan? Saan ka pupunta? Mu Hanjo. Pumirma ka na. Palayain na natin ang isa't isa. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng mag-divorce. Niyan? Ayaw kong makipaghiwalay sa iyo. Huwag na tayong mag-divorce, sige na? Hindi ko kayang wala ka. Ano bang hindi mo gusto sa akin? Babaguhin ko ang lahat? Tinitiyak ko sa iyo, magbabago ako. Sabihin mo sa akin, pwede ba? Mu Hanjo, kumalma ka lang. Ayoko. Ayokong makipaghiwalay sa iyo. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Sige na? Mu Hanjo, kumalma ka. Kung hindi ka papayag, dadaanin natin ito sa korte. Sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa akin, sapat na iyon para mag-divorce tayo. Niyan? Galit ka pa rin ba? Sa amin ni Shiyu? Kung tungkol kay Shiyu, at hindi ka pa rin masaya, puputulin ko na ang ugnayan namin ngayon din. Magtiwala ka sa akin. Niyan. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko si Shiyu ngayon din. Mapapatunayan ko iyan sa iyo. Hello, Hanjo? Bakit? Namiss mo na ba ako agad? Huwag kang magsalita ng ganyan. Tumawag ako sa iyo ngayon dahil gusto kong sabihin sa iyo na simula ngayon, hindi na tayo dapat mag-usap pa. Anong problema, Hanjo? May nangyari bang masama? Walang nangyari. Sa tingin ko lang, sa sitwasyon nating dalawa, dapat na tayong lumayo sa isa't isa at huwag na tayong magkaroon ng anumang ugnayan. Naiintindihan ko. Dahil ba ito kay Wen Nian? Nagalit na naman ba siya sa iyo? Sabi ko na sa iyo, ang mga babaeng tulad ni Wen Nian na masyadong makitid ang isip ay hindi talaga nararapat para sa iyo. Mas mabuti pang hiwalayan mo na siya agad. Palagi na lang siyang nakikipag-away sa iyo. Nasasaktan ako para sa iyo. Tumahimik ka. Asawa ko si Nian. Alam ko kung gaano siya kabuting tao. Hindi kailangan ng opinyon mula sa isang tulad mong tagalabas. Huwag mo na akong kukontakin muli. Nian, tingnan mo, binura ko na siya sa listahan ko. Pangako,
Mula ngayon, hinding-hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya kahit kailan, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag tayong mag-divorce. Bumalik tayo sa dati, pwede ba? Niyan. Hindi ko akalain. Naiiyakan mo rin pala ako. Sayang lang. Dahil huli na ang lahat. Uuwi muna ako sa mga magulang ko ng ilang araw. Pag-isipan mong mabuti. At kapag nakapagdesisyon ka na, pirmahan mo na agad ang mga papel. Kahit patagalin pa natin ito, pinapahirapan lang natin ang isa't isa. Uuwi tayo. Matagal na rin mula noong sinamahan kita pauwi. Sasama ako sa iyo pauwi, ayos ba? Ikaw? Handa kang samahan ako pauwi? Dati hindi ba't ayaw na ayaw mong makita ang mga magulang ko? Ni Anian, dati, ang gulo ko, naging napakasama ko. Isasantabi ko muna ang mga gawain sa kumpanya, ibibigay ko muna sa iba ang mga proyekto, sasama ako sa iyong umuwi, para makapagpahinga tayong dalawa ng maayos. Magpahinga tayo ng sandali, baka sakaling maibalik natin ang dati. Tara na. Huwag na. Magdidiborsyo na rin naman tayo. Huwag. Ayaw ko nang marinig ang tungkol sa diborsyo. Ni Anian, doon sa Yuelao Temple, nagsabit tayo ng pulang tali. Nakalimutan mo na ba? Saksi ang Diyos ng pag-ibig. Hindi ka pwedeng basta na lang makipaghiwalay. Ni Anian, Bilis na! Sabi nila, ang mga magkasintahang nagsasabit ng pulang tali rito ay magsasama habang buhay at hindi kailanman maghihiwalay. Halika na! panlilinlang lang, yan sa mga turista. Ayaw na ayaw ko sa mga ganitong walang kwentang bagay. Bilis na! Pumunta na tayo! Tara na! Tama? Yuelao Temple. Pumunta tayong muli sa Yuelao Temple, pwede ba? Magsabit tayong muli ng pulang tali, baka sakaling kapag nagsabit tayong muli, ay maibalik natin ang nakaraan. Ang pulang tali na yon ay pinilit ko lang isabit. Ayaw mo naman talaga noong una pa lang. Kaya paano iyon magiging totoo? Sige. Kung ganoon ay pupunta tayong muli sa Yuelao Temple. Handa kang samahan akong muli sa Yuelao Temple, talaga ba? Mabuti kung ganoon. Mag-aayos na ako ng mga gamit ngayon din. Mag-aayos ako ng mga gamit. Hintayin mo ako. Dahil ako naman ang mismong nagsabit ng tadhana na iyon, hayaan mong ako rin ang mismong pumutol nito. Niyan, tingnan mo. Ito ang paborito mong gatas. Inilagay ko na ang lahat dito para sa iyo. Malakas ang hangin sa labas. Kukuha lang ako ng jacket para sa iyo. Huwag na. Umalis na tayo agad. Sige, ihahanda ko na ang sasakyan. Nahanap ko na. Boss, dito sa inyo, alin sa mga pulang tali na ito ang pinaka-epektibo? Iho, basta't tapat ang iyong puso. Sige po, bibili ako ng isa sa bawat klase, isasabit ko silang lahat. Sige, Ni Anian, nabili ko na ang lahat, isabit natin ito ng magkasama. Gusto mo ba? Halika. Huwag na. Hindi ako pumunta rito para makipagsabit ng pulang tali sa iyo. Alam ko ang nararamdaman mo para kay Yu Shiyu. Naging tanga ako noon at inisip na gamitin ang pulang taling ito para manatili ka sa tabi ko. Mu Hanzhao. Pagod na ako. Ngayon, pinapalaya na kita. Ni Anian, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako, wala na kaming koneksyon ni Yusiu. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, please. Hindi ako nagbibiro. Huwag.
Huwag. Yan ang pulang tali ng ating tadhana. Pero pinutol mo lang ito nang ganoon kadali. Paano mo ako nagawang linlangin? Sabi mo sabay nating isasabit ang bagong pulang tali. Akala ko ay pinatawad mo na ako? Bakit mo ako niloko? Tama. Nilinlang nga kita. Pero ikaw? Ilang beses mo na ba akong niloko? Sinabi ko na sa iyo, kagabi ay nasa business trip ako. Kung ayaw mong maniwala, wala na akong magagawa. Nakita ko na ang post sa Moments ni Yushio. Kitang-kita na nandoon ka para sa kaarawan niya. Bakit kailangan mo pang magsinungaling? Nasa business trip nga ako kahapon. Nagkataon lang na malapit doon si Shiyu. Sa dami ng taon ng pagkakaibigan namin, hindi ba dapat lang na pumunta ako sa birthday niya? Subukan natin. Muhanjo, hindi ba't sinabi mo sa akin na may business trip ka ngayong araw? Wen yan. Sinusundan mo ba ako? Ikaw ang unang nagsinungaling sa akin. Huwag ka nang gumawa ng eksena dito. Sa tuwing niloloko mo ako, durog na durog ang puso ko. Ngayon, oras mo na para makaramdam. Nagkamali ako, ni Anian. Patawad. Muhanjao. Mula ngayon, tapos na ang lahat sa atin. Muhanjo. Simula ngayon, tapos na tayo. Huwag, ni Anian. Huwag. Ni Anian. Ni Anian. Ni Anian. Ni Anian. Ang singsing. Ang singsing natin? Ang singsing natin? Nasaan ang singsing natin? Ang singsing ko? Nawawala ang singsing ng asawa ko. Napakapunto nito. Nagmamakaawa ako sa inyo? Tulungan niyo po akong hanapin ito, please. Tulungan niyo akong hanapin ang singsing. Nian. Hindi ko nahanap ang singsing. Ni Anian? Patawad? Patawad ni Anian. Nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ni Anian. Patawad. Muhanjo. Pirmahan mo na ito. Sige. Pipirma ako. Tapos na akong pumirma. Nian. Pwede ba tayong magsimula muli? Gaya ng dati, magsimula tayo sa panliligaw. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging mas mabuti kaysa noon. Maniwala ka sa akin, please. Nian. Nian, ihahatid na kita. Hanjo, Yushio, anong ginagawa mo rito? Hanjo. Sabi ng doktor, noong buntis daw ako, ay uminom ako ng alak, kaya mahina ang bata pagkapanganak, at nawala na siya. Sa diborsyo, wala rin akong nakuha kahit ano. Wala na akong natira ngayon. Pwede mo ba akong samahan, Hanjo?
Nian, sandali lang. Umuwi ka na? May sarili akong asawa na dapat samahan. Wenyan? Ano na naman ba ang pinag-aawayan niyo ni Hanzhou? Huwag mo na siyang pahirapan. Mapapagod lang siya sa ginagawa mo. Yushiyu, tama na. Sinasabi ko sa'yo, asawa ko si Nian, at wala kang pakialam kung paano niya ako itrato. Hanzhou, tinutulungan lang naman kita. Tinutulungan? Lagi mong pinupuntirya si Nian at sinisira mo ang relasyon namin bilang mag-asawa tapos sasabihin mong tinutulungan mo ako? Tandaan mo ito? Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Ayaw ko na ring makita ang mukha mo. Hanzhou, alam mo ba ang mga sinasabi mo? Sa dami ng taon ng pinagsamahan natin, ititigil mo ba ang lahat dahil lang sa babaeng iyan? Hindi kanya deserve. Yushiyu, manahimik ka. Huwag mong isipin na wala akong alam. Dati mo akong iniwan para lumayo at magpakasaya. Pero si Nian ang nanatili at nag-alaga sa akin. Paano mo nagagawang sabihin ang mga bagay na iyan? Hanzhou, wala na akong kahit ano ngayon. Hindi ko kayang mawala ka pa sa akin. Wenyan, tungkol sa mga nangyari noon, alam kong nagkamali ako, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ngayon, pwede mo bang ibalik sa akin si Hanzhou? Kahit ibigay mo na lang siya sa akin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Dahil sa iyo kaya nawala ang anak ko. Talagang ang mga taong nananakit sa kapwa ay walang magandang kinabukasan. Nian, huwag. Mula ngayon, kahit ano pang gawin ninyong dalawa, wala na kayong kinalaman sa akin. Hinding-hindi na. Tayo muling magkikita. Nian. Hanzhou, mula ngayon ay magsasama na tayong dalawa. Pakakasalan kita? Magpakasal na tayo, pwede ba? Nian. Hanzhou. Maging katulad tayo ng dati? Bumalik tayo sa nakaraan, pwede ba? Sinira mo ang pamilya ko at ang buhay ko. Paano mo nagagawang sabihin ang mga bagay na iyan? Para sa akin, puro galit na lang ang nararamdaman ko sa iyo. Layas. Mga tauhan, ilabas niyo siya rito. Huwag niyo nang papasukin ang babaeng ito kailanman. Hanzhou, hindi ko kayang wala ka, Hanzhou. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Hanzhou, Mahal, pagod ka na siguro. Hindi naman. Handa na ang pagkain. Halika na at maupo. Talaga? Titingnan ko. Ang ulam na ito, ngayon ko lang natutunang lutuin. Halika, tikman mo na. Sige. Ano sa tingin mo? Napakasarap. Kung masarap, kumain ka pa ng marami. Heto, Nian. Nian. Bumalik ka na, please. Yuwalaw, hindi mo inaasahan to, di ba? Narito na naman ako. Simula noong huli akong umalis dito, sumumpa na ako sa sarili ko. Nasa susunod, hahanap lang ako ng taong magmamahal sa akin at hindi na sa taong mahal ko. Kaya naman, bumalik ako. Tara na. Magsabit na tayo ng pulang tali. Sige, tara.
Ang lalaking iyan, maraming beses ko na siyang nakita. Bakit ba lagi siyang umaaligid sa harap ng mga pulang tali? Ang balita ko, iniwan daw siya ng asawa niya rito, kaya parang nawala siya sa sarili. Huwag mo na siyang tingnan, lumayo ka sa kanya. Nian. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Babalik ka pa ba? Sinong mag-aakalang naniniwala ka rin pala sa ganito? Napakagaling. Nian. Nakabalik ka na? Sino ka ba? Nian? Matagal na tayong hindi nagkita. Dati ko siyang asawa. Naikwento ko na siya sa iyo. Ikaw pala yan. Kumusta? Dating asawa. Ako ang kasalukuyang boyfriend ni Nian. Si Lindsay Chow. Ikaw. May bago ka na? Oo naman. Kaya nga, pinilit ako ni Zichao na pumunta rito para magkabit ng pulang tali. Kung wala ka nang sasabihin, mauna na kami. Wen Nian, lakad na tayo. Huwag na tayong lilingon.